Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Kalokohan. Di ba, nakatanggap ng maleta si Sandro, anak niya. Ano sinasabi nito si Claire? Magsi-self-destruct daw yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Ang ibig niya sabihin, sabi ni Baste, babalik yan, yung pag-iimbestiga ng ghost projects sa pagmumukha ni Bongbong. Tinatanggi ni Claire. Luka-luka talaga. Kahit kamag-anak daw, pambihira. Yung kamag-anak mo, anak mo, tumanggap ng maleta. Pinsan mo, tumanggap ng maleta. Nakakulong ba? Paano hindi magsi-self-destruct? Nagpuputo ka na sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Pinuputo ka na siya sa mukha. Di ba? May nakakulong. Hindi, wag na tayo magpaikot-ikot. May nakakulong bang mastermind? May resulta ba? Meron bang nahahabol? Ang daming nakatanggap ng maleta. May nakakulong ba? May iniimbestigahan ba dun sa mga nakatanggap ng maleta? Sinong gusto nyo ikulong? Si Kiko Barsaga. Sinong kinulong nyo? Si PRRD. Si Pastor Kibuloy. Diba? Inuuna nyo yung mga kritiko ng gobyerno na nagsasabi ng totoo. Pero yung mga nakatanggap ba ng maleta si Pastor? Nakatanggap ba ng maleta si PRRD? Sinong gusto nyong paimbestigahan si Sara? Nakatanggap ba ng maleta? Sinabi mismo ng ex-Marines, walang natanggap ang Duterte. So doon tayo sa resulta. Wag na tayong maglokohan dito. Hindi kailangan ng Pilipino ang paikot-ikot. Doon tayo sa resulta. Ano nangyari sa ICI? Yung investigasyon nila. Inimbestigahan si Sandro at saka si Tambi. Executive session, closed door investigation, hindi minidya. So wala na. Tapos itatanggi mo, Claire. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang Sinasabi, laki daw ng budget ng PCO. Sinabi yan sa amin, ni Chabit. Di ba? Ang daming nagsasabi sa aming politiko, ang laki ng budget ng PCO. Ako, hindi na lang ako magugulat kung malaki din ang tinatanggap nito si Claire. Ako, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba, bukod sa sahod, walang natatanggap to si Claire? Parang imposible, parang hirap paniwalaan. Kasi kita nyo kung paano siya magtanggol. Talagang galit na galit pa siya. Enjoy mo yan. Mag-ipon kang mabuti. Kala mo, forever na yan? Good luck. nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng Rage Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Yun, sinasabi ko, kaya sakit ng ulo lalo naman. Ang sakit ng ulo ng magnanakaw. Tandaan po ninyo. Bukod sa maganda ang pamamalakad ng Duterte patungkol sa droga. So drug lords, galit sa mga Duterte. Sira ang negosyo nila.
Pangalawa, itong mga rebelde, itong mga NPA, itong mga komunista. Ayaw na ayaw ng Duterte yan. Nakita nyo naman kung paano nila nilinis ng mga komunista, mga NPA dyan sa Davao. At higit sa lahat, ayaw na ayaw yan ni Sara. Kaya nga kami nasa SMNI. Alam mo kung bakit? Ayaw na ayaw ko rin ng mga komunista. At yan po ay ayaw na ayaw din ni Pastor Kibuloy. Kaya kita nyo yung linya. Kaya maraming mga makakaliwa, maraming mga rebelde, maraming mga komunista galit sa mga Duterte. So drug lords galit, mga komunista galit, mga rebelde. Pangatlong galit, oligarch. Kasi alam nila hindi nila kayang bayaran ng Duterte. Kailangan mo magbayad ng tax. Yun ang ayaw nila. Yung hindi nila kontrolado ang politiko. Ang Duterte, walang utang na loob sa mga politiko, walang utang na loob sa mga oligarch, walang utang na loob sa mga mayayamang tao, mga negosyante. Kaya, hindi kailangan magbayad utang. Kaya hindi mahahawakan ng Duterte. So, yung mga magnanakaw na mga politiko, sira ang kickback. Kaya maraming galit sa Duterte. Isipin mo kung makaupo si Sara, tapos ang susunod si Baste, tapos sila dyan. Tapos sila dyan. Sira ang negosyo ng mga drug lords, sira ang negosyo ng mga terorista, mga komunista, at lahat ng ista, risa. Basta ista, yari. Oh, pati oligarch. Na kung ako, hindi malayo tatanggalin ni Sara ang VAT pag nakaupo yan. Ako, naniniwala ako, tatanggalin ni Sara ang VAT pag upo niya. Ang pagbabayarin niya ng tax, oligarch. Tingnan nyo. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. No? Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya Una, ako sa tingin ko lang dapat panahon na para tanggalin ang party list. Wala talagang silbi ang party list. Hindi naman binoto ng taong bayan yan directly eh. Hindi katulad ng politiko, yan na nakalagay na pangalan, binoto. Pero ang party list, ang binoboto nila yung party list eh. Yung iba nga, hindi alam kung sinong uupo eh, di ba? But anyway, sinasabi niya na parang panakipbutas lang si Baste, second choice, etc. etc. Wala ka na dun. Alam nyo, totoo man yun or hindi po yun ang issue. Ang issue dito yung problema ng nakawan sa gobyerno, yung corruption. Yan yung sinasabi ko eh. Kahit ma-impeach si Sara, meron pang Baste, meron pang pulong. At kahit na, halimbawa lang mapatay nyo si Sara, mapatay nyo si Baste, mapatay nyo si Pulong. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin si Bongbong? Hindi rin. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin yung kain suka na dilaw? Hindi rin. Yung Pinklawan, nakita na ng taong bayan, walang backbone, walang paninindigan tong Pinklawan. Sa gitna ng kagipitan ng Pilipino, hindi sila nanindigan. Sumipsip lang doon sa magnanakaw. Kain suka. So ang taong bayan, kahit patayin nyo itong mga Duterte, hahanap sila ng totoong may paninindigan. Na ayaw sa korupsyon ni Bongbong Marcos
at ayaw sa kain suka na sip-sip kay Bongbong Marcos.